Let us pray. Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude and awe. Thank you for the precious gift of life, for bringing us together in your presence, and for the freedom of worshiping you in spirit and in truth. Lord, we acknowledge that you are here with us. May the Holy Spirit speak to our hearts, convicting us where we need to change, teaching us your ways, and lifting every burden we carry. Draw us, O Lord, closer to you. Ihanda mo po ang aming mga puso't damdamin, even ang aming buong sarili. May everything we do this gathering, ang aming mga pag-aawitan, ang aming panalangin, the message we hear, and the fellowship we share, bring glory and honor unto your holy name. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, amen. Good morning, Oljen. So, sa ating mga church family, thank you once again for your continued faith and commitment. Sa ating mga online viewers, lagi ko po itong sinasabi, saan man kayo panig ng mundo, ay always remember na narito kami bilang isang kapamilya nyo. And sa ating mga bisita, welcome po sa All Generation. And may you be filled with God's Word and His holiness. At maramdaman nyo po sana kung papaano makipag-fellowship ang All Generation Church. Welcome po once again. Sa atin pong sermon series na Where Do We Go From Here? Ito po ang ikatlong series. And ang title po nito ay I See the Lord When Setbacks Become Sacred. Gaya po ng binasa natin kanina sa scripture reading, ito po ay nagmula sa Isaiah chapter 6 verse 1 to 8. Pwede mo magtanong, nasubukan nyo na hubang managinip ng gising? Tanong lang naman po yun. Kayo na sumagot mamaya pagkatapos. Good morning everyone. I'm Pastor Vic. Ang dami ko nang sinabi. Nakalimutan ko magpakilala. Ako po si Pastor Vic. Who keeps on dreaming for another day, another soul. Thank you sa Panginoon and everyone for the privilege and honor of bringing the Word of God. Today, we come to one of the most powerful narratives in all Scriptures, Isaiah chapter 6, 1 to 8. It is the moment where, tignan nyo naman po yung background, no? Where heaven touches the earth. Bakit? Ito yung time wherein Isaiah nangailangan ng presensya ng banal na Diyos. And then, nilinis siya syempre with divine purpose ang kanyang paglilinis. It's a passage that does not reveal Isaiah's call, does not only reveal Isaiah's call, but also our call. Ano po? Hindi lamang po ako, kasama ko po kayo. So we ask the question, where do we go from here? Konting brief background lamang po mula kay Isaiah. Ang tatay po ni Isaiah ay si Amos.
Hindi po to si Amos, yung S ang dulo. But ang tatay niya po ay si Amos, Z, yung letter Z po yung dulo. And Amos came from an aristocrat family. Ang kanya pong tatay ay si ang kanya pong kapatid ni Amos ay si King Amaziah. Kapatid niya po ito, isang hari, who was also the father of King Uzziah. So sa makatuwid at sa madaling salita, si Isaiah at si King Uzziah ay magpinsan. Okay? Kaya po pala, nagtataka ako, bakit si Isaiah ay laging nasa templo? Kaya po pala, madalas mapagkamalang pari si Isaiah dahil meron po siyang relasyon na biological relationship with the kings. Pinsan niya pala si King Uzziah and descendants of Judah and Tamar. So, he was a prophet. Si Isaiah ay isang propeta. Hindi po siya pare. Ulitin ko lamang po. And descendant of Judah and Tamar, wala po siya sa tribe ni Levi, but in the tribe of Judah. Kaya po, nung nagpakita sa kanya ang Diyos, minulat ang kanyang mata, si Isaiah ay nasa templo. Kasi narinig niya yung mga anghel na umaawit, Holy, Holy, Holy. So, kanina sa ating pag-aawitan, nakapikit lang ako kasi pinapakinggan ko yung lyrics nung kanta at yung melody. Sabi ko, ganito rin kaya yung mga anghel na umaawit sa langit? Napaisip lang po ako. Kasi akala ko, pagdilat ko, langit na sa sobrang kaba ko. Hindi pa pala. Kaya siguro nanaginip na naman ako ng gising. 739 BC, during that time, the kingdom of Assyria was at the height of its power under King Tiglath-Pileser III. Siya ay naghari noong mga panahong 745 to 727 BC. And later, ang successor niya, si Shalmaneser V, conquered the North Kingdom of Israel. Di ba nahati na po yan? Isang Southern Kingdom and isang Northern Kingdom. Yung Northern Kingdom, sinakop po ito ng Assyrian. Yan po sila ang may kagagawan. Si King Tiglath-Pileser III and si Shalmaneser V. So marami po silang pinatay ng mga Israelites. Ganun naman po talaga, di ba? Pag hindi bihag, pag hindi gagawing alipin, ibibenta sa ibang bansa, at kung hindi man, para tapos na problema, kakatayin na lang. Ang lupit. Ganun po yun. Nangyari po ito noong 722 to 721 BC. Ito pa ang masaklap. Ang mga pagan citizens na outside of Israel ay dinala po nila sa loob ng territory ng Northern Kingdom upang mag-intermarried sa mga Israelites. Talagang ginugulo po nila yung kaharian ng Northern Kingdom. Siyempre, nababalitaan nyo ng Southern Kingdom. Alam po nila yung nangyayari. Naging threat po ang Assyria
ang Assyrian Empire, naging threat po sila sa southern kingdom of Judah. And Judah's king at those times were King Uzziah, who became king when he was 16 years old. Mahaba po ang naging termino ni King Uzziah, but he reigned godly and prosperously. Ganon din po siya inalagaan ng Diyos. Sa kabila ng mga banta dito, banta doon, nanatili siyang prospered ang kanilang bansa. He was more than a ruler. He was a symbol of security and strength. For 52 years, he led a nation that enjoyed peace and prosperity. Sabi nga natin kanina, he was a good and obedient king, but his life ended due to pride. 2 Chronicles chapter 26 verse 16, sabi po diyan, subalit nang maging makapangyarihan si Uzziah, naging palalo siya na siyang naging dahilan kung bakit siya bumagsak. Nilapastangan niya ang Diyos niyang si Yahweh nang pumasok siya sa templo upang maghandog sa altar na nasunugan ng insenso. Ang kulit na ni King Uzziah, no? Hinarang pa nga siya ng, I think, 70 na matatapang na pari. Pero hindi nila napigilan si Uzziah. Nagalit pa nga siya sa mga pari. Sometimes, ang pagtatagumpay nadadala sa utak. Kaya, gayon na lamang. Alam niya naman yon, pinsan niya si Isaiah. Pwede bang hindi rin siya sabihan ni Isaiah at those times? Di ba? Pero hindi. Sabi niya, ako na to eh. Hindi naman ako pinabayaan ng Diyos eh. Pwede na akong sunog ng insenso sa loob ng templo. Kabilin-bilinan ng Diyos, pari lang po ang pwedeng gumawa niyan from the tribe of Levites. Given that, pinilit niya talaga, he was struck and afflicted with leprosy until his death. Dahil doon, sabi niya, hindi, alis kayo. Ako ang magsusunog ng insenso. Bigla-bigla na lang, na witness ng 17 pare, biglang nagkaroon ng leprosy si King Uzziah. Nagulat din si King Uzziah. Pero aware siya. Sabi niya, nung nakita niya yung kanyang balat na tinubuan ng leprosy, pinaparusahan ako ng Diyos. Doon lang po siya lumabas ng templo. Inalalayan siya ng 17 pare at in-isolate. Nung panahon na yon, wala po talagang gamot sa leprosy. Kaya po, ang tendency niyan is labas ka sa templo, labas ka sa iyong kaharian, at bibigyan ka ng isang lugar kung saan doon ka lang mag-i-stay. So, ganun po ang nangyari kay King. Hanggang siya po ay namatay. Hindi po siya gumaling. Kasi yun po ang natanggap niya, consequences niya from the Lord. Sa katigasan po kasi ng kanyang ulo. So, eto na. Wala nang hari. Ang southern kingdom ng Judah ay nanganganib, may banta mula sa Assyrian Empire. Sabi ni Isaiah, at ng lahat ng naroon sa southern kingdom.
Where do we go from here? Nasaan ang Diyos? Paano tayo ngayon? Nasaan ang Diyos? Di ba? Wala tayong hari. Nagkamali ang ating hari sa isang iglap. Outside ka sa kingdom. Where do we go from here? Then Isaiah chapter 6 verse 1 came. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord, high and lifted up. Nagpakita ang Diyos kay Uzziah. Saan? Sa templo, siyempre. Tambayan ni Isaiah yun eh. Lagi siya ron. Di ba sabi ko nga sa inyo, kaya siya napapagkamalang madalas na pare. Lagi siyang nasa templo. Dito pumapasok yung ating point number 1, that life's setbacks for a believer can become sacred moments. Grabe, no? Pwedeng gamitin pala ng Diyos yan. The death of Uzziah was a national setback. It was personal and painful. Pinsan niya yun eh, para kay Isaiah. But the whole nation ay nagsuffer at nagpanic. But in the dark moment, Isaiah sees the Lord. Sometimes, it takes the shaking of earthly thrones for us to lift our eyes to the Heavenly One. Nangyayari po talaga yan eh. Minsan, kapag masyado na tayong komportable sa buhay, minsan, naisasantabi natin ng Diyos. Biruin mo sa isang pagkakamali ni King Uzziah, nakaramdam ang buong Southern Kingdom ng kalungkutan at ng pagkatakot. Yung kamatayan ni King Uzziah, eto na yung end ng Judah. Kasi yung northern nasakop na ng Assyrian Empire, southern na lang. For 52 years, peaceful, prosperity, and strength nasa Southern Kingdom. His passing was not just a political event. It was a national crisis. And for the prophet Isaiah, yung personal and painful loss niya ay ganun na lamang ang kanyang nararamdaman. But it's precisely at this moment of uncertainty, Isaiah receives a vision. I saw the Lord, sabi niyang ganon, high and exalted, seated on the throne. The shaking of the earthly throne led to a fresh revelation of the heavenly ones. Alam niyo po, kapag ang ating mga sinasandigan sa buhay, maliban sa Diyos, pag ito ay nawala, pag ito ay nayanig, isa lang po ang sinasabi ng Diyos. He reveals Himself as the one we can truly lean on. Kapag ang foundation po natin ay nayayanig, God shows us He is the unshakable rock. Kapag ang ating hari o presidente namatay, kagaya ng nangyari kila Isaiah, pagka ang ating mga plano fails, pag ang ating kalusugan declines, when the job ends, God remains enthroned. May kwento po ito eh. May isang nagmumotor. Tapos, may dumaang SUV. Nakita nung nagmumotor. Sabi niya dun sa
sarili niya. Sana all. Yung driver ng SUV, pagdating niya sa Rojas Boulevard, di ba may dagat doon? Paglingon niyang ganun, nakita niya may yate. Sabi niya, sana all. Yung may-ari ng yate, tumatakbo sa dagat, siyempre yate nga eh. Sa dagat yun. Pagtingala niyang ganun, wala siyang ibang makikita eh. Ba? Pagtingala niyang ganun, may helicopter dumadaan. Sabi niya, sana all. Yung nasa helicopter, kayong mga nasa taas, baka magkaroon kayo ng helicopter, no? Nakatingala ako sa inyo. Yung nasa helicopter, syempre piloto yon. Wala na siyang titignan sa taas. Sa taas niya na eh. Lumingon sa baba. Nakita ako. Siguro sa isip niyo, sasabihin niyo, sana sa all. Hindi. Alam niyo, ano sinabi niya? Sana wag. Alam niyo bakit? May dahilan dun eh. Alam niyo, nakita kasi ako, si Bong, si Jimel, nandun sa Medoville. Nagsusundo ng mga bata. Pagkakita niyang ganyan, nakita ako, sabi, sana wag. Ang kwento po ay, marami kasing ayaw makita ang Diyos. Yun po ang problema. Literally, kasi pag nakita mo ang Diyos, gaya ng pag-awit natin kanina, pinakikinggan ko lang. Makikita mo kung gaano ka makasalanan eh. Ba? Makikita mo kung papaano ako naging basang, maruming basahan sa harap ng Diyos. Ginagamit ng Diyos ang crisis para ma-reveal kung sino siya. Kaya hindi tinatanggal ng Diyos ang crisis sa buhay natin. Para po ito sa atin, to realign our vision, to realign our eyes. Biruin niyo yung helicopter, pagkakita sa akin, sabi niya, sana wag. Kasi wala po pa siyang vision na yun eh. To realign our vision, to shift our gauge from the temporal to the eternal. But it was a year of loss, grief, or transition that many of us see the Lord in a deeper way. Tingnan natin na ang Panginoong Jesucristo ay hindi lang Savior. Tignan din natin siya as a sovereign God. Not just a friend. Kasi pagkaibigan lang, uutangan mo lang yan eh. Tama ba? Di ba? Ako, ang dami kong kaibigan, pero wala man nang utang sa akin. Wala naman akong ipapahiram. Hindi lang kaibigan, pero isang hari. Not just a helper in hard times. Naaalala lang kasi natin ang Panginoon kapag di na natin kaya eh. But as holy, majestic, and glorious. I saw the Lord, but who was this Lord? Sabi ni Isaiah, sino ba tong Lord na to, na nakita ko sa trono? Kung bubuksan niyo po ang John chapter 12, verse 40 to 41, malinaw po ito. Sabi po dyan, Isaiah
said this because he saw Jesus and spoke about him. Yung nakita niyang nakaupo sa trono, ang Panginoong Hesus po yan. And Jesus, long before Bethlehem, nasa trono na po siya. Bago pa siya mabigyan ng cradle, meron na siyang crown. Before he wore crowns of thorns, he wore a crown of glory. So when Isaiah says, I see the Lord, he saw Jesus in his divine glory. Let this truth anchor your soul, that Christ is our victory. Ang Panginoong Hesus ang siyang ating tagumpay. When earthly kings fall, the heavenly kings remain. Jesus is the King of Kings. Meron pong isang tao na nangungumusta po sa inyo. Sabi niya, how is your perspective these days? Kamusta po ang inyong pananaw sa mga panahon ngayon, sa mga araw na ito? You may be living with a sense of contentment and gratitude. Kung ikaw yan, sabi niyang ganon, edi wow. Sabi niya, that's great. Kung ikaw ay punong-puno ng gratitude at pasasalamat ngayon, that's great, sabi niya. But, if you're stuck in a negative pattern of thinking and have lost your sense of direction, God wants you to recover your vision. Kinakamusta po kayo ni Rick Warren. Siya po ang nagsabi po niyan. God wants you to recover your vision. At dahil dyan, sa ating point number 2, kailangan nating makita ang Diyos. Kasi, pag nakita natin ang Diyos, sensya na kayo, nabubulol ako, daldal ko kasi. Pag nakita natin ang Diyos, makikita natin ang ating sarili as sinners. And God offers cleansing. When we see God, we see ourselves. We see ourselves as sinners. God offers cleansing. Isaiah encounter with God is overwhelming. He does not just see God as big. Hindi niya lang nakita ang Diyos na napakalaking Diyos. He sees God as holy, entirely set apart. No? Flawless sa kasalanan, banal na banal, and perfect in every way. Ang description niya po dyan, nung nakita niya ang Panginoong Hesus sa kanyang templo, may mga anghel sa kanyang likuran na may 6 na pakpak. Ang 2, tumatakip sa muka. Ang 2 sa baba, tumatakip sa kanyang paanan. At ang 2 sa gitna, ang siyang lumilipad. Na-imagine niyo po ba yon? Kung gaano kaganda yung mga anghel sa likuran ng Panginoong Hesus. At ang gaganda ng mga boses nito, umaawit, holy, gumaganon. Parang yung praise and worship natin kanina, parang ganun. Kulang na lang pala sa kanila, pakpak eh. Parang ganun. Perfect. Sabi niya, perfect in every way. At ano po ang kasunod nung nakita ni Isaiah yon? Sabi niya, woe to me! I cried. I am ruined. For I am a man of unclean lips,
Isaiah chapter 6, verse 5. Isaiah, sabi niya, unclean lips. Pero ang lagi niyang kausap, mga hari, kasi galing siya sa aristocrat family. Tapos when he saw God, yun ang strength ni Isaiah, yung kanyang pananalita. Pwede nating sabing eloquent siya pero wala pong sinabi rito. Pero, yung strength ng yun, na-realize niya kung gaano siya makasalanan. The clearer view of God's holiness, the clearer your view of yourself. Ang Diyos para siyang salamin kung titignan mo. Magre-reflect ang iyong sarili pag tinignan mo ang Diyos. Siyempre sa atin, di naman natin makikita yun Di ba? Sa salita niya, sa kanyang salita, marirealize mo how sinful we are. But, buti na lang, gumawa ng paraan ng Diyos para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Buti na lang, tinanggap ni Kristo ang ating Lord and Savior, iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos para bigyan, mamatay sa cross, bigyan tayo ng buhay na walang hanggan nung siya ay muling nabuhay. Dahil after nun, umakyat siya sa langit para ipaghanda tayo ng ating place sa heaven. Trainee, kamusta kayo? Suko na ba? Nakailan na ho kayo? Hirap, no? Pero kung titignan nyo ang Panginoong Yesus, kung titignan nyo lang ang Diyos, kakayanin nyo yan. Ako nga, January pa lang nagme-memorya na ako. Hanggang ngayon sumasablay pa ako Sabi ko, Lord, naiiyak na ako dito. Pero walang sukuan. No. Kaya nga sabi nung nakasakay sa helicopter, pagkita niya sa akin, sana wag. Ayaw. Huwag kayong susuko, trainees. Salamat dahil meron kayong trainer. Andang magbigay ng kanilang oras para turuan tayo, i-guide tayo. Thank you sa all dyan. Thank you kay Lord. God is a mirror. Makikita mo talaga ang iyong rungis kapag nakita mo ang Diyos. It's like a blinding light of His perfection. We're no longer able to pretend, to hide, or perform. Hindi natin kailangan magtago. Parang si Eva at Adan. Mahal mo na? Eva at Adan. Si Eva at Adan kasi, nung namulat sa kasalanan, hinanap sila ng Diyos at sila ay nagtago. Hindi na natin kailangan magtago. Hindi nyo na kailangan gawin yan. Tinubos na tayo ng Panginoong Yesus. We have the victory in Christ, sabi ko nga kanina. Kaya natin yan. Basta't ang all-gen, may unity, walang hindi kakayanin. God, holiness does not come to crush us. It comes to cleanse us. God's holiness, many people fear of getting. Ayaw tignan. Ayaw ma-expose, ayaw ma-condemn, pero hindi naman po gano'n ang layunin ng Diyos. Yan kasi ang first step ng Diyos for the people's restoration.
At ganun din po, gustong tubusin, gustong ipaalala ng Diyos sa Southern Kingdom that, hey, ako ito. Ako ito ang Diyos nyo. Kaya pinakita niya kay Isaiah at that amazing moment. Si Peter, when Jesus performed a miracle, sabi ni Peter, "Go away from me, Lord, for I am a sinful man." Sa miracle pa lang ng Panginoon, makikita mo na marireveal ka na, makikita mo na kung sino ka. Sabi ni Peter, "Go away, Lord, for I am a sinful man." Sabi ni Job, "My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Therefore, I despise myself and repent in dust and ashes." Sabi ni Paul, "What a wretched man I am." His sense of sin deepened the more he understood God's grace. Imagine walking in a room with poor lighting. Madilim, naglalakad ka. Hindi mo mapapansin na lukot pala ang iyong damit. Pero sa konting liwanag, pag nakaaninag ka, makikita mo, lukot pala yung damit ko. May wrinkles na pala ako. Kaya sa amin, dim lagi ang ilaw sa bahay. Ayaw ko ng maliwanag. Kasi pag nakita ko yung sarili ko, dalawang bagay lang yan. Sana all. Hindi, biro lang. Makikita ko na yung mga wrinkles ko eh. Ayoko na ng maliwanag. Dapat nga, spotlight dito eh. Pero ang ibig ko pong sabihin ay, pag tumingin ka sa Diyos, makikita mo yung liwanag. Marirealize mo ang mga lukot sa buhay mo. Is there an area of your life you've been excusing or justifying? Are you more comfortable comparing yourself to others than standing honestly before God? Do not lose your sight to God. Mahirap mawala ang mata natin, ang ating paningin sa Diyos. Kasi we will become desperate. Si Hagar, nung siya ay maligaw sa wilderness and run out of provisions for her son, wala na siyang magawa kundi umiyak. Pero binuksan ng Diyos ang kanyang mata at nakita niya ang isang balon ng tubig. Natuwa si Hagar, meron na siyang mapapainom sa kanyang anak. Si Elisha, nung ang kanyang mga kasamaan ay nagpanik dahil nakita nila kung gaano karami yung mga kanilang mga kalaban, nanalangin si Elisha. At sabi ni Elisha, "Open their eyes, Lord." Pagdilat nila, nakita nila yung chariots of fire and many, many horses. Na-realize nila at that time, gaano kabuti at katapat ang Diyos ni Elisha. In verse 7, makikita niyo po diyan, "Your guilt is taken away and your sin atoned for." Dahil po yung seraphim, nakita ni Isaiah yon, lumilipad, kumuha ng tong, kumuha ng charcoal sa altar, at lumapit kay Isaiah. At pinahid ang charcoal na yon sa kanyang bibig. Simbolo na pinatawad na siya ng Diyos at nilinis na siya ng Diyos sa kanyang karumihan. God never reveals what He does not intend to heal.
Remember that sa harapan ng Diyos, lagi niyo pong tatandaan ito, sa harapan ng Diyos, nawawala ang pagpapanggap. Nakikita natin kung sino talaga tayo. Tayong mga nangangailangan ng paglilinis ng Diyos. Hindi para hatulan, kundi para tayo'y pagalingin at patawarin. Ang point number 3 po natin, when we are cleansed, we are called. Bakit po kanyo? Nagkaroon ng divine conversation after nilinis ng anghel, ipinahid ng anghel ang charcoal sa bibig ni Isaiah. Sabi sa verse 8, sabi ng Diyos, "Whom shall I send? And who will go for us?" God speaks after Isaiah pagkatapos niya pong malinis. Because before you can be a voice of God, you must be touched by God. Sabi ni Isaiah at that moment, nung nagtatanong ang Diyos, sino ang aming who will go with us? Sabi ng Diyos sa kanya. At sabi ni Isaiah, "Here I am, send me." Hindi po ito personal call. Maliban, well, we can consider it as a personal call kasi one-on-one yon with them and Isaiah. It's also a missional one. God was not just healing Isaiah's heart. Hindi ilang pinapagaling ng Diyos ang puso ni Isaiah. Ang dugo ang puso ni Isaiah dahil sa takot, pangamba, at grief dahil nawala na ang kanyang pinsan. He was preparing to heal a nation sa pamamagitan ni Isaiah. Kapatid, our calling is not just to help people find personal peace. Ang ating agenda bilang mga Kristiyano ay hindi lang para maging payapa ang ating komunidad. Hindi lamang po yun. Well, part yun. Pero hindi lamang po tayo hihinto doon. It's to give meaning. Kailangan din nating magbigay ng meaning. Payapa nga, pero wala namang saysay yung ginagawa ng mga tao sa community natin. Di ba? Yung purpose dapat nandoon and the vision to societies and nation. Kaya pinalakas ni Isaiah ang kalooban ng kanyang mga kababayan. A wounded nation does not just need policies, it needs prophets. It needs people who have seen God, been changed, and are willing to speak hope into broken system. When we are cleansed, we are called. Pwede ko bang tawagin ang ating mga padre di pamilya para tumayo? May I call the father to stand? Kala nyo, nakalimutan ko na Father's Day ngayon, no? Ayan. Ayan, dami pala. After Isaiah is cleansed, he hears the voice of God. Narinig niya ang boses ng Diyos. God does not just give us to leave us the same. He calls us unto purpose. For Isaiah, that calling was prophetic ministry. For each of us, that calling may look different. Parang iba naman kay Isaiah, iba naman sa atin, di po ba? But it always flows from a heart that's been changed by God. Tayong mga ama, binago ng Diyos.
from the deepest bottom of our heart, overflows what God wants from us. Today, on Father's Day, I want to speak directly to the fathers and father figures among us. Kung na-experience nyo na ang grasya ng Diyos and cleansing of God, then I think you are ready. Not just to provide or protect, but to lead spiritually, to love deeply, and to shape the next generation. Your calling bilang mga ama ng tahanan is not just to succeed in life, but to stand in the gap of your family. To model what it looks like to walk with God. And to say, like Isaiah did, "Here I am, Lord, send me into my home. Use me in my children's lives. Let me lead with humility. Let me lead with integrity. Let me lead with faith." Si Isaiah ay isang ama. Ang kanyang asawa po ay isang prophetess. May dalawa siyang anak na lalaki. Ang pangalan po ng kanyang dalawang anak na lalaki ay prophetic. So kung gusto niyo pong marinig, babasahin ko po. Shear Jashub means a remnant shall return. Ang ibig pong sabihin niyan, a hope, sign of restoration. At ang kanyang isang anak na lalaki, Mahir Shalal Hash Bas, means quick to plunder, swift to spoil, a warning of coming judgment. Naniniwala po ako na si Isaiah at ang kanyang buong sambahayan, in-involve niya po sa ministry. Kasi pangalan pa lang, prophetic na. In Isaiah chapter 8, verse 18, "Behold, I and the children whom the Lord hath given me are for a sign and wonders in Israel." This implies, nakita niya po ang kanyang mga anak as part of God's work. Hindi ko rin masasabi na si Isaiah ay perfect father. Wala akong sinabi sa Bible niyan. Pero the fact nang pinangalanan niya ang kanyang mga anak prophetically, malinaw na involved ang kanyang family sa ministry. Fatherhood is a sacred calling, and the strength to fulfill it comes not from perfection, but from grace. The kind Isaiah experienced when God touched his lips and changed his life. Pwede po ba nating ipag-pray ang ating mga tatay? Can we lay our hands on them? Sa atin pong panalangin, Heavenly Father, salamat po sa regalong tatay. We honor the men who have embraced the calling to lead, to love, and to nurture in their homes, in their families, and even in their communities. We thank you for their strength, O Lord. We thank you for their sacrifices and their silent service, for the way they reflect your character even in their imperfections. Lord, for the father who are weary, bigyan mo po sila ng kalakasan. For those who feel they've failed, give them grace, O Lord.
For those who are grieving, give them comfort, Lord. For those who are just beginning the journey, give them wisdom. Raise up men like Isaiah, men who have seen you, have changed you, and are willing to say, "Here I am, send me." Let our fathers be more than providers. Let them be pastors in their homes, protectors of peace, and pursuers of your presence. And for those today who carry wounds from absent or broken fatherhood, remind them, Father, that you are the perfect Father, always present, always faithful, always loving. We bless every father and every man who lead with love, with your heart. May they walk in your strength, live by your Spirit, and lead with your love. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na pong maupo sa ating mga ama ng tahanan. Sa atin pong conclusion, Isaiah's vision teaches us that in the face of uncertainty, we can find clarity by turning our eyes to God. He remains sovereign, holy and gracious. As we behold Him, we are transformed and equipped to fulfill His purposes. How will we respond to God's call? Our call is to give purpose and meaning not only to individuals, but to societies and nations. So we can have the answer to the question of, where do we go from here? Sa harap ng katotohanan ng Diyos, nawawala ang ilusyon. Nakikita natin ang totoo. Meron po akong 2 cards dito. Tingnan nyo pong mabigi. Alin po ang mas malaki? Ang red o ang blue? Sa ating video, mas malaki ang blue. Tama po ba? Tingnan nyo po ulit. Ano po ang mas malaki? Red na? O blue pa rin? Tingnan niyo po yung illustrations. Gaya po ng nasabi natin, kayo nagsabi, yung red, yung blue. Ngayon, parehas lang po yan. Ang ibig ko pong sabihin, akala natin, alam na natin lahat. Pero sa paggamit pa lang ng mata, sumasablay pa tayo. Nadadaya tayo ng mga ilusyon. Inom muna po ako. Ang sarap pala ng tubig ulan. Di po ba? Kailangan talaga natin ng presensya ng Diyos sa buhay natin para hindi po tayo madaya. Credit po sa nagbigay sa akin nito 2017 ago sa aking boss. So ngayon, iningatan ko dahil alam ko, pastor na rin po siya ngayon. Alam ko na gagamitin itong illustration nito ng Diyos. At 2025, salamat po sa Diyos dahil ayan na siya. And, di ba? Kailangan niyong makita ang Diyos sa buhay niyo, mga kapatid. Para magkaroon kayo ng magandang perspective sa buhay. Turn your setbacks into a sacred encounter. This week, reflect on your own Uzziah moment. Ang Uzziah moment,
Meron ba kayong sinasandigan? Meron ba kayong kinakapitan outside of God? O kung hindi pa sa Diyos ang inyong sandigan, meron pa bang iba? That place in your life where something or someone you trusted has fallen, failed, or disappeared, kung nakita nyo na po ang Diyos, mag-respond na po kayo. Let your setback become purpose. Let your encounter lead to transformation. Like Isaiah, confess whatever is unclean. Receive God's cleansing and then say, "Here I am. Send me." Tayo po'y manalangin. Lord, in the dark places of our lives and our nation, open our eyes to see you high and lifted up. Sa inyong kabanalan, let us be humbled and healed, that in that healing, may we hear your calling. Make us ready to go, not in our strength, but in your mighty name. Amen. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you, Lord, in glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in this bond, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you, Lord, the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord,
Let us all stand. Panginoon, sa aming mga pagtatagumpay sa iba't ibang larangan, sa gitna ng aming mga pagsubok at pagkabigo, Ikaw ang aming sandigan. Salamat sa inyong kabanalan na nagpapakita sa aming pangangailangan na iyong paglilinis. Linisin mo kami, Panginoon, baguhin mo kami, at gamitin mo kami ayon sa iyong layunin. Tulungan mo kaming sumagot ng buong puso. Narito ako, Panginoon, ipadala mo ako. Pagpalain kayo ng Diyos na makapangyarihan, na siyang nasa trono magpakailanman. Bigyan nawa niya kayo ng kapayapaan, kalinisan ng puso at katapatan at katapangan upang sumunod. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, Amen, and Amen.